First Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso. Sa mga lugar nga mabot niya tong Sibya o sabisa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon. Inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 25, 2025. Mga kapuso, kita ba'y mag-uban has pagtukian ng mga dagkong iso sa lokal, national at international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Super Radio. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. para sa mga nagunang balita sa lokal, Super Radio. nahon taning nagbikil sa babae, 18 anyos gidunggab patay sa minor de edad. Kaya sa may talisay kagahapon sa kadlawon. Kumpletong detalye ni mga kapuso pinagi ni Super Gabriel Bonhoc. Pasok! Super Radio. Patay ang 18 anyos nga lalaki human kini gidunggab sa minor de edad nga iyang gikasukmagay dito sa sitio Pangpang, Barangay San Isidro, Dakbayan, Talisay, kaganiang kadlawon. Ang biktima mao si alias John, 18 anyos nga nagpuyo sa mong lugar, samtang ang suspect mao si alias Mark, 17 anyos nga silingan sa biktima. Ang duha ka testigos nga kuyog ni alias John nitug-an nga namilar sila sa ilahang silingan, samtang ang suspect ni Bilar sab kini sa laing dapita. Mga alas 4 nas kadlawon nang hagad ang biktima nga mopauli nga giuyunan rasab sa duha ka mga testigos. Sa ilang paglakaw nasugatan ni alias John ang suspect hinungdan sa ilang pagsinukmagay. Natagak ang duha didto sa sapa nga nagsigi gihapon og linamukay. Miduol ang duha ka mga higala ni alias John apan didto na nila nakita nga aduna na kini samad dinunggaban sa iyang walang dughan og ubos nga bahin sa iyang tiyan. Nisibat ang suspitsado apan nadakpan rasab kini sa kapolisan. Nahibawan nga nagkabikil ang duha niadtong Hunyo 2 ning tuiga sa usa ka disco diin sila nag-ilog sa usa ka babay. Kini si Super Gabriel Bonhoc sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Ita balita bayra hinungdan perti pang mga bata. Super Radio. Sa pikas bahin, kapin sa 6 ka milyon ka pesos nga kantidad sa gituang Cebu ang nasakmit gikan sa usa ka high value individual nga nadakpan sa may bust operation nes may Bohol Police Provincial Office sa Purok 5 Barangay Dampas, syudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol kagahapon. Ang suspect nga ilhan nga si alias Polpol, 44 anyos, ulitaw way trabaho taga Barangay Kogo, Tagbilaran City, Bohol. Matud pa nga nagpahigayon og buy-bust operation ang kapulisan, panguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos sa PIUPDEU Tagbilaran City Police Station, Regional Intelligence Division 7, kuyog sa PDEA Bohol sa maong dapit. Nasakmit gikan sa maong suspitsado gikan ni alias Polpol ang usa ka kilo nga sabu nga nagkantidad sa 6.9 milyones pesos, uban pang mga drug paraphernalia, motorsiklo ug uban pang mga butang. Super Tanking Bote sa Double S. Super Radio. Naangol ang usa ka operator og backhoe ug duha ka mga helper niini human ang maong backhoe na tagak og
nalimbuwad sa sitio Baksan, barangay sa Pangdako, sudad sa Sugbo ganinang kadlaw. Sa investigasyon, ang maong bakho dadoon unta sa usa ka lugar aron himuong lugar aron sa himuong proyekto. Diin ang bakho gisakay kini og trailer truck. Apan matud pa naglisod lisod ang maong dapit agian ug nawad-an kini og balanse ang maong trailer truck, maong natuwad ang bakho. Matud pa nga ang duha ka mga helper miambak pagkalimbuwad ug ang operator niini napiit og nadatugan sa maong bakho nga natuwad. Dali kining girespondihan sa mga rescuers apan nadugay sab og kuha ang napiit ug nadatugan nga operator tungod kay ila pang gikaut ang yuta aron kuhaon ang napiit. Nasuta nga nagrabihan sa pagkaangol ang maong operator og posibleng nabali ang spinal cord niini. Sa pagkakaroon, padayong nagpaalim ang maong mga naangon diha sa Tambalanan. Super Tanking Bote sa Double S. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa tuang arita sa itong ubang mga hisgotanan. Diri sa itong tulumanon na sa Double S News Roundup. Super Radio. Super Radio. Nahon taning acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ibiyahe na paingon sa Singapore. Matod sa impormasyon nga nadawat sa NBI. Kini taliwa sa umaabot nga charity boxing match. Patok kang PNP Chief General Nicolas Torre III karong Domingo. Tag-an ko pa, drawing gid lagi ning duwa, ah. Super Radio. No? Yahay og hagit. Yahay drawing. Tigil mo na yun. Ketua naman Singapore mga igal. Unless, mubalik niya siya sa Domingo kay nangandam na rabato katong natoy arena, di ba? Nga giandam niya si General Torre. Kuya po siya gayo. Ni jogging, no? Samtang nag-uwan. Dramatic pod kinis General. Ay, mag-jogging samtang nag-uwan. Tayo minapad yun ni picture, ha? Pura mag-di-script. Riha lang yun sila, eh. Ay, tayo ito, no? Mura rin naghihatagan tag salida ba for 3 days. Mura nag-dramas GMA engineer. Pero mobo lang kayo, mga pila lang kaadlaw nga drama ba? Ya karon, ending na ni ron kay ni biyahe naman sa Singapore si Baste. Duda na ko, nagito mabalik eh. No, basin importante po no ato sa tagaan og benefit of the doubt ni sila eh. No, basin importante gid ning gibihian ni Baste. Ada kong pakutana ani oy. Ganong na. Sa man monitor ni sa NBI. Anong nahibaw man ang NBI nga tuan na ni Singapore so gimonitor gud ni si Duterte Baste Duterte sa NBI. Ngano ka ha? Noon, public officials man so dapat siguro nga makahibaw ang mga authorities kung asa ning mga public officials na to. Murag sa tanan ng NBI may information mo may ni istorya nga oy tuan na Singapore. Makuan lang ka ba? Nganong ang NBI man ang gikuhaan sa information? So, gimonitor gud din eh. Napikas bahin mga kapuso, si Cebu Governor Pamela Barecuatro mga igala, pasilutan kung mapamatud-an nga adunay lapses, mga kasaypanan, pagkuwang, mga doktor, nga ni-handle ni adtong inahan ug anak nga namatay, pagbiyahe dito sa Talisay City Hospital mga igala. Sa report ni Kapusong Alan Domingo mga kapuso, amo gini atong giingon kagabi kagahapon actually. Sa atong tulumanon Double S News Roundup nga basta walay espesyalista. Bahalag na anay doktor niya pero dili siya specialized nga mogunit anang kasuha. Wa gina siya mabuhat, igo ra gina niya i-refer sa hospital nga adunay on duty nga espesyalista. Sa kaso dito sa Karkar, na ay general doktor. Doktor gihapon, pero dili espesyalista. Ang mga espesyalista nga obigay ni, upat ni kabuok, naman off duty naman. No, nanguli na kay posible ganina ra sa to sila ng duty or baka 24 hours na
ang uli nila buntag, no naman nga na. Duty gabi ulig buntag. So wa na naka-duty nga ubigay ni. So nya, lain skig imo ng pugso ng general doctor, general practitioner nga, di mo na siya pwede mo gunit, anak, di mo siya espesyalista. Yang katong bayhana, nga buntis, operahanan man di ay. Okay, nato'y gisulti ang argaw nga naa say 3 cm nga sis ba to nga nagbabag sa agianan sa bata. So kinahanglan kwaon cesarean gyud. Ikaw normal ka nga doktor, wa ka moagi og saktong training arang cesarean. Di sa ka mogunit anak kay bawal man na. So igo ra gyud sa pag-refer ang katong doktor sa Talisay. Kay posible ang Talisay na pagtawag siguro dito sa ospital sa Talisay nga oy naray ubigay ni nga on duty karon. Kay kung wa pud toy ubigay ni nga duty sa Talisay, dako ang posibilidad sa Soto na to dadon. Or kung asa ang pinakaduol nga tambalanan nga adunay duty or adunay ubigay ni na maoray makagunit ang mga cesarean. Unay kamatuoran karon sa mga tambalanan na to mga kapuso. O upay paglingkod ni Cebu Governor Pamela Bare 4, kita na kung unsay problema. Super Radio. No? Hala, ato pa ng isayaw ng kwarta ha. Lain pa'y kadaog nanayaw na. Ang kwarta ron, gisayaw na. Gawas nga, gisayaw, gisuroy-suroy pa. No, mo naman din kamatuoran ron. Tara ba, bagong lingkod nga gobernadora, kita din kas kamatuoran gobno. Muna itong gihisgutan nga kinahanglan og saktong ihap sa mga espesyalista ang probinsya. Nga doon nagikarelibo. Mapuli-puli gud og duty para pag kinaunsa na atay mga kiigsuonan diya sa probinsya nga manginahanglan og tabang, adunay maka-perform. Okay, ang kanang doktor para sa bata, dili na kagunit sa mga pasyente nga kanang ipaanak. No, bawal man na. Lahi man sila special kanang specialty. Naam sa gani, daghan kayo klase-klase nga espesyalista. Na gani espesyalista sa anesthesia. No? Ang pagturok pala og anesthesia kinahanglan na sa espesyalista, labi nag mga dagko nga operasyon. Naapod pang surgeon nga ng surgery. Lahi po ng espesyalista sa utok. Lahi po ng espesyalista sa mata. Daghan kini klase-klase mga kapuso. Ya ang pangutana, ang probinsya naa ba? Ato pa ng isayaw. Ato lang sa gana isuri-suri ka. Nakaroon nga, bag-o mang gobernadora mga kapuso, manginaota nga magsilbi ning eye-opener sa mga project and priorities diri sa probinsya. Dako, dato kayo ang Cebu. Richest province in the Philippines mga kapuso. Indot kayo paminaon. Pero kuwang sa mga espesyalista. Pigo na tas Negros Occidental mga kapuso. Mas daghan pagtambalanan dito. Super Radio. Noon ay, isa to'y nagsulti na kuha na. Lain tong reporter na kay istorya may ba nga ang Negros Occidental. Mas daghan pag ospital kaysa sa probinsya sa Sugbo. Ang probinsya sa Sugbo, number 1 richest province in the Philippines. Pinakadatong probinsya sa Pilipinas. Pero di mo mabantayan, no? Di mo makita, no? Hanggang kay gisayaw-sayaw o gisuri-suroy man. Anyway, mga kapuso, sa di pa tamo atusunahan, palutson sa 3 atong mga-commercial sa atong takna. Alas 5:45 na. News Roundup! Super Radio Reports. Unahon tani si Super Decime Padilla mga kapuso, giingong scam hub sa Dakbayan sa Mandawi. Isilbihan og search warrant. Super Decime, pasok! Super Radio. Gi-implementar sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG 7, City Intelligence Unit Mandawi City Police Office of Regional Anti-Cybercrime Unit ng RACO 7 ang warrant to search, seize, and examine computer data sa mga ekipo sa gingong scam hub nga nimutang sa usa ka subdivision sa Barangay Alang-Alang, Nakbayan sa Mandawi kagabi. Gi-custody as autoridad ang napulo ka computer sets,
22 ka cellular phones, 15 ka nagkalain-laing wires, Wi-Fi booster o sobra sa usa ka gatos ka mga SIM cards. Ang mga operasyon subay na kini sa ilang rescue operation nitong Hulyo 2, 2025 kundi usa ka babay nga giingong dili ka gawas o gipugo sa pagpatrabaho bisan sutak sa kabubuton ang naluwas o 8 ka Chinese nationals ang nadakpan ug sa ilang pagsulod nakit-an ang maikipo nga gituang gigamit sa mga dinakpan sa illegal nga kalihukan. Sigon ni Police Major Jana Rose Parcon, hepe sa CIDG Mandawi City Field Unit, nga ni-apply sila warrant to search, seize and examine computer data sa korte ug nigawas ang order pagka July 21, 2025 ug gipatuman nila kini kagabi. Ang warrant to search, seize and examine computer data giluwatan ni Judge Lucila Cad Inhambre, presiding judge RTC 7 Judicial Region sa Dakbayan sa Mandawi Pinitsahan, Hulyo 21, 2025 sa kalapasan sa Section 4J qualified by Section 6C sa Republic Act 9208 as amended sa Republic Act 10364 kung expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o Republic Act 11862 expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Ang mga ekipo ipaubaw sa forensic examination aron may bawaan kung di gamit makini sa pagpangilad. Magpaabot na lang sila sa resulta o kung unsa man ang ilang makuha ang ebidensya ila kini ipuno sa mga kaso nga una nilang gipasaka batok sa 8 ka mga Chinese nationals. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Cebu Governor Pamela Barecuatro miingon nga iyag yung suspensohon ang mga doktor ug dunay pabaya niadtong mag-inahan nga namatay kay wa matigayon ang cesarean operation. Super Lloyd, pasok! Super Radio. Namahayag si Cebu Governor Pabari 4 nga di siya magbanuko suspenso, pagdisiplina sa mga doktor sa Argao District Hospital o Karkar Provincial Hospital kana kung dunay pabaya ug dunay lapso sa pag-atiman niadtong pasyente nga si Irish Kumali nga taga Argao kinsa usa ka inahan nga tali-anak nga giingong wa kini mapahigayon ang cesarean section, cesarean operation ngadto kaniya nga naglisod na sa pagpaanak di sa may Karkara Provincial Hospital. Namahayag si Governor Barecuatro nga siya misaad sa pamilya nga katagaan og gustisya kada kung doon nagpabaya sa mga doktor. Una nini si Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, hepe sa IPHO Capital nga matud pa way pabaya nga nahimo ang mga doktor labi pa sa Karkar Provincial Hospital. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Desmay Padilla, Super Lloyd Suarez, Super Gabriel Bonhoc sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon ng pinakarong weekend, nasa ato ang linya si Ma'am Junina Marte sa Pag-asa Mactan. Ma'am Junina, maayong hapon. Mayong hapon, sir, o sa itong mga suking tipaminaw, matong latest weather update. As of pinakalitas natin na tropical cyclone bulletin karong alas 5 sa hapon, kining si Emong kinihinay na into tropical storm o nanininis nasipyatan din ha sa may coastal water sa Sabtang, Batanes. Nanigikos-gon sa hangin doon sa sentro nga moabot og 85 kilometers per hour ug kini gapaerog amihanang sidlakan sa gikos-gon na 40 kilometers per hour. Nagyapon kitay gipasaka na tropical cyclone wind signal number 2 dinha sa may Batanes ug Babuyan Islands ug signal number 1 dinha sa may Ilocos Norte, Apayao ug mainland Cagayan. Ibanabanin nato mogawa si Emong sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Wala ni direktang epekto sa asang bahin din sa Visayas pero gipa-enhance gihapon ni ini ang southwest monsoon o kining habagat. Diin kining habagat nakapagpauwan din sa may western Visayas. Sa laing bahin, sa nabiling bahin naman sa Visayas, sakip na din sa Sugbo, padayon gihapon kita makasinati og generally fair weather nga nalay chance sa mga patakang pagulan pagpanugdog kilat. Bahin naman sa kahimtang sa tong hangin o kadagatan, wa kitay active na gale warning din sa Visayas. Pero padayon gyapon makasinati og kasarangan ngadto na sa kusog nga pagguro sa hangin ang Western Visayas din ang ilang katagatan kay magpabiling kasarangan
kasarangan ngadto na sa kusog ang mga pagbalod. Sa nabiling bahin sa Visayas naman, padayon gyapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan ng pagguro sa hangin, di natong kadagatan magpabiling kasaranga, hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay paghunas unyang alas 6:29 sa gabi ug motaog kini ugma sa alas 12:58 sa kadlaw. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay musalop unyang alas 6:09 sa gabi ug mosilang kini ugma sa alas 5:32 sa buntag. Philippine Standard Time kay alas 5:58 na ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUSC Pagasa Mactan kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marte sa pagkasamaktaan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa tayo matusunahan mga kapuso. Yes, tinugdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa to ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige po, kini ang inyong ubos na lagad sa kanginan, Super John Kim Patindol Bote. Super Radio. Dito maglangan, arita sa tabaga hisgutanan. Panahon taning usa sa pinakadakong balita nga nisud karong adlaw mga kapuso. Kining desisyon sa Supreme Court mga higala. Diin nagdeklara kini nga ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kay usa ka unconstitutional. Una ang gideklara sa Supreme Court karong adlaw mga kapuso, desisyon sa ilang Supreme Court en banc mga kapuso. Matud pa sa Supreme Court, tigpamaba sa Supreme Court nga si Camille Ting nga ang Supreme Court didesisyon nga ang articles of impeachment kay nasango, no? Naam daw ni 1-year ban mga higala sa pag-file sa impeachment complaint. Matud pa nga ang ikaupat nga gi-file nga impeachment complaint na igo sa 1-year ban. No? Dili daw ka pwede mo file og impeachment sa usa ka public official mga higala kung bag-o ra sad ka naka-file. Super Radio. No? Matud pa Supreme Court, pwede ni i-file February 6, 2026. So katong mga nangandoy nga matangtang sa posisyon si Vice President Sara Duterte, pinagi aning Supreme Court, paabot sa mo sunod tuig. Sa mga gusto pod, nga dili matangtang ang Vice Presidente, nagmalampuson mo. Duhara man eh. Gusto itangtangon o gusto ipabilin. Duhara mo gani kapag supporters kita, asam tadapita eh. No, ganahan lang ta makahibaw sa tinuod nga istorya, no? Kanalay ato. Okay, isod na. No, ako ganahan ra ko makahibaw kung unsay unod. Kung unsay gyud ka matuoran regarding aning impeachment complaint, ang mga pasangil, no? Ganahan sa ko makadungog sa depensa, ganahan sa ko makapaminaw sa opensa. No, murag basketball ba? Pero nitingog naman ang pinakataas nga hukuman, pinakataas nga Kortes Pilipinas mga higala, Supreme Court, nga unconstitutional. So, way madayon nga impeachment ani, mga kapuso. Ang Senado niingon na daan nga among irespeto ang desisyon sa Supreme Court mga higala. Kaya if makahinumdum mo mga kapuso, di ba ang Senate, nahimo naman silang korte para sa impeachment. Pero, katong napurma na sila, ila pang gibalik ang articles of impeachment ngadto sa Kongreso or sa Kamara. Kaya ganahan sila makasure nga constitutional or nasubay gyud sa balaod ang impeachment complaint. Hinumdum mo na katong dako king issue ba nga oy nganong ibalik pa man sa Kamara nga ingana. Oh, matud pa sa Senado, di ba? Sakto ra gid mi. Sakto
sakto ra gid mi nga among gi-question kung unconstitutional ba, nasubay bas balaod ang impeachment. Kay mao gina ang amo ang unang tuyo nganong among gibalik ang impeachment or ang articles of impeachment ngadto sa Kamara. Among gi-question ang legality sa dili pa may mag-discuss anang impeachment complaint. So, 1 point sa Senado. Marag na sila ideya ba nga, uy, di man siguro ni pwede, di man ni mao. So, ilag yung gi-question, sakto po sila. Ang Supreme Court, itingog naman nga, kamo ha, kaupat na mo ni file og impeachment complaint sa Vice Presidente. Nasango mos ikaupat tungod sa 1-year ban. No, kadaghan ka anak, kadaghan na nga impeachment complaint. Kaupat niya na sa gunsunan man, wa mo lusot ang ikaupat, no, kay dapat mulabay pang usa ka tuig daw mga kapuso sa di pa sila ka-file sa ikaupat, no? Raga ang mga gusto magpatangtang sa Vice Presidente, excited ra sa kay mo. Pero naay mga ni question ha, naay ni file og motion, no, rag sa Senado. Pero sa kung tan-aw ang ni file ani anak bayan ba ni ang ni file og mga kapuso, magnatoy ni file, ni reklamo ba nga i-check ang motion, liman ka na, gi-question na nila ang Korte Suprema. Sa gito ni file, ani engineer, nalimot, magkanakitaan to na ko nga naay ni file og motion for reconsideration regarding sa decision sa Supreme Court. Nga nag-question sa ilahang decision, alimang kag-question ng pinakataas nga Kortes Pilipinas. Liban mo rag excited na kay mo diyang dapita tangtangon ng Vice Presidente, di na sa namao ng inyo. Sobraan sa mga ka-excited doon. Anay, ingon man ang Korte Suprema, good nga, di wala man na magpasabot nga absuelto na ang Vice Presidente sa mga posible niyang sala. Ingon lang ang Korte Suprema nga sa balaod na ay 1-year ban. Di ka pwede magsigig file og kaso, di ka pwede magsigig file og impeachment. File mo, February 6, 2026. Kamu ba excited, rakay mo? May pa ma-excite mo's boxing ni Torre ug Basti. No? Sindot sana, pero mayo sad gina sa ako sa akong balikon, mas okay gyud nga mahibaw-an nato kung asa gyud ang kuha na ni bitaw. Asa gyud ang unsa gyud unod, unsay kamatuoran. Tanawon sa nato unsaon pagdepensa sa Vice Presidente. Yato sa gyud tanawon na magapasangil. Okay, importante man na. Okay, usa ni sa mga espesyal nga trabaho sa Kamara, sa Senado, impeachment mga kapuso. Makita gyud nato kung naabig gyud ni unod ang ilang gi-file or di lang gyud mo ganahan sa mga Duterte. Kung naiunod, tangtangan na. No, kung naagi basihan ang impeachment complaint, nganong di man taon na ito natangtangon. No, kung nakasagid sa balaod, nganong di man. Kung ito na ganahan ta ba kay Bao. Pero di po na makita nga gusto rin mo matangtang nga mga Duterte sa Pilipinas. Kita ginang katag basta madayon, no? Di ba mga kapuso? Anyway, di ba tayo mga tusunahan? Ato sa next News Roundup! Oy, overtime ta mga kapuso. Dinsa kayo, 6:35 na. Ganina rin sugod 24 oras. Pero ako ning i-greet si retired jail senior superintendent Wildimar Villanueva. Happy 70 birthday to you, sir. Retired jail senior superintendent Wildimar Villanueva. Happy birthday sa din, no? Inaya Shannon Wildimay Villanueva. Happy 23rd birthday. Naya Shannon Wildimay Villanueva. Ika na ni SFO2. Wendell Villanueva, mga kapuso. Happy birthday. Enjoy the rest of the evening. Ano yung mga kapuso kung nakitigong oras dari sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Nagyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Bote at ang 24 oras mo, sunod na. Ayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Ang balita